Ang ATI po ay lead agency for extension and training ng Department of Agriculture. We make sure na may sapat na competency-based training programs for our farmer leaders, extension workers, ang ating mga learning site operators at mga extension service providers. Sila po kasi ang ating mga partners sa pagsasanay sa ating mga magsasaka at mangingisda. We make this possible sa tulong ng ating mga regional training centers across the country, ang International Training Center for Pig Husbandry, at ang ating mga dibisyon at units din dito sa Central Office. Kaagapay din natin sa pagsasanay ang mahigit 1,700 learning sites for agriculture and extension service provider, kasama na ang regional field offices, mga local government units, farmers, cooperatives and associations, at iba pang private and public institutions. Ang ATI bilang catalyst ng agriculture and fishery extension ay sumusuporta rin sa digitalization ng bansa, particularly sa agriculture. Naniniwala kami na sa pamamagitan nito, mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka at mangingisda para mapataas ang kanilang ani at kita at mapababa rin ang kanilang mga gastusin sa kanilang produksyon. Naniniwala rin ang Agricultural Training Institute sa papel ng mga kabataan bilang mga makabagong magsasaka, mangingisda at agri-entrepreneurs. In partnership with the private and public organizations, may mga programa rin tayo para sa educational assistance at scholarships. May internship programs din sa loob at labas ng bansa. May mga offer din ang Agricultural Training Institute na grants para sa mga extension workers, and we are pushing for the accreditation in terms of granting continuing professional development ng ating mga agricultural extension workers or CPD points with the Professional Regulatory Commission. As ATI geared towards a competitive and prosperous agriculture and fishery sector, we continue our thrust on innovation and collaboration para maging mas maunlad ang ating mga magsasaka at mangingisda. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute. Mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Isang manigo at mapagpalang bagong taon, ATI. Kayo po ay nakikinig dito sa ating programang Ugnayang ATI. Hatid po ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, Capacity Builder, Knowledge Bank at Catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong makakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. And ako naman po si Shay Fontanilla. Isang manigo at mapagpalang bagong taon ulit sa mga ka-ATI at naway maging masagana, ligtas at puno ng pag-asa ang taong 2026 para po sa ating mga magsasaka, mangingisda at sa buong sektor ng agrikultura. And of course, magandang araw din po sa lahat po ng ating mga masisipag na mga magsasaka, extension workers, kababaihan sa agrikultura at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood na patuloy na sumusuporta sa sektor ng agrikultura. Naway mapuno po ng saya, pag-asa at masaganang ani ang inyong bagong taon. Binabati rin natin ang ating mga partners, ang Department of Agriculture Regional Office Number 2 with our Regional Executive Director, si Dr. Rosemary G. Aquino, State Universities and Colleges, at ang ating mga partners na Provincial Agriculture Offices from the provinces of Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at maging sa Batanes, sa ating mga Municipal and City Agriculture Offices at syempre sa ating mga kasamahan sa ATI Region 2 na pinangungunahan po ng ating
ating full-fledged Center Director, Dr. Clarice Marayag Alaska. And saludo rin po kami sa lahat ng mga magsasaka at mangingisda, yung mga kaagapay din po nating mga learning site cooperators, magsasaka siyentista, local farmer technicians sa buong Pilipinas. Hindi rin po natin makakalimutan ang ating po mga partner radio stations sa iba't ibang bahagi ng bansa na tumutulong upang maihatid ang mga programa sa malalayong komunidad. Tayo ay live na live via ATI Region 2 Facebook page at kasabay na napapakinggan sa ating mga partner radio stations, ang DZDA Radyo Pangkaunlaran, DWQP Love Quirino Radio, DZTS Santa Teresita Cagayan, Radyo Santa Ana at DWRL Lalo 95.1 FM. And of course, sa mga nais din pong maging updated sa mga activities po na mga programa ng ATI Region 2, maaari pong i-follow nyo po kami sa ating social media pages para sa mga huling kaganapan at impormasyon sa aming pong mga programa. Maaari po kaming i-follow dito po sa ating FB page ATI Region 2 at of course sa ating mga Instagram at X account ATI RTC2, maging po sa ating TikTok account meron na rin po tayo dyan sa ATI RTC2 at maaaring doon po tayong website. Bisitahin lamang po kami sa www.eti.gov.ph/ATI-2. At para po sa araw na ito, ating pong balikan at alamin ang mga mahalagang naging accomplishments ng ATI Region 2 noong taong 2025. Makakasama po natin ngayon dito sa ating studio ang ating ganap na Center Director ng ating Region 2, si Dr. Clarice Marayag Alaska, at maging ang ating Information Officer 2, si Mr. Aldrin E. Abarca. At bago po natin simulan ang ating talakayan sa lahat po ng mga nakikinig po sa atin ngayon, ay makinig po muna tayo sa ilang paalala at impormasyon mula sa ating mga kapartner at sponsors. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya! Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Bilang magsasaka, marami tayong magagawa para lalong mapalago ang ating mga tanim, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. Tama ka dyan, Maring Sonia. Isa na rito ang pagsangguni sa Farmers Contact Center. Sa numerong 0920-946-2474, malalaman natin kung ano ang mga dapat nating gawin. Gaya ng wastong pag-aalaga sa ating mga gulayan, mga dagdag na pagkakakitaan sa bukid, tamang pagpapalaki at pagpaparami ng mga hayop, at iba pang teknolohiya para makatipid sa farm inputs. Kaya, text na! Para magkaroon ng kaagapay sa agrikultura, mag-text o tumawag sa 0920-946-2474 o bumisita sa www.e-extension.gov.ph/e-learning. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Kami pa rin po ang inyong kasama. Ako pong inyong likod, Jolida Sanchez. At Shay Fontanilla. At katulad nga ng ating nasabi kanina, makakasama po natin para sa pangalawang episode ng ating programa ngayong 2026 si Dr. Clarice Marayag Alaska, ang ating Center Director ng ATI Region 2, maging si Sir Aldrin E. Abarca para po sa ating pagbabalik tanaw at tatalakayin po natin ang
mahalagang accomplishments ng ATI Region 2 noong taong 2025. Magandang araw po, Doc Clarice and Sir Aldrin, na dito po sa ating programa. Happy New Year po and welcome po dito sa Ugnayang ATI. Yes, Happy New Year, Shay. And Jolens, magandang umaga din. Yes, magandang araw sa ating lahat at sa lahat ng ating mga tagapakinig sa ating Ugnayang ATI. Happy New Year and Happy Valentine's na din. Malapit ang Valentine's. Yes. Yun nga, ma'am, ang bilis ng panahon, ma'am, ano? Kailan lang nung tawag dito, kailangan nating i-close ang taong 2025. Ngayon ay next month na Month naman. na, ang bilis. Okay po. So, welcome din po kay Sir Aldrin. Siyempre, ay last week nga ay nakasama po natin si Ma'am Mayflower po, ma'am, ano, at natalakay po natin yung mga bagong inibosyon po natin noong 2026. At this time naman po, para talakayin po natin kung ano yung mga nangyaring ginawa po natin last year. Ma'am, ito po maraming salamat po sa pagpapaunlak. We know na ngayong pagpasok pa lamang ng 2026 ay marami na po kayong mga schedules. Sabi, oo. At nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapanayan po namin kayo. Kumusta po ang ETI-RTC 2 ngayong taon 2026? Yes, ang ating taong 2026 ay, of course, ang lahat ng staff ay excited na naman para sa ating pag-i-implement ng ating mga targets for this year. Actually, napakarami natin nakaset na target after our operational planning last week, no? Nagkaroon tayo ng operational planning na kung saan ay sinet na natin lahat ng ating mga targets for 2026. Kaya naman lahat ng mga staff natin, no, ay excited na sa pag-i-implement natin ng ating mga programs, projects, and activities for 2026. Diba, Aldrin? Yes, ma'am. Nakaset na po ang mind ng bawat isa, bawat staff nang sa ganun ay muli nating gagampanan, ulitin natin ang ating natapos last 2025 nang sa ganun ay makamit ulit natin matapos ng naayon sa target para sa ating mga kasamahan na magsasaka, including sa other stakeholders ang ating mga activity dito sa ating center. Grabe, no? Last year kasi ay punong-puno din po yung ating taon, ano, starting from January until December. Hindi magkamayaw yung lahat ng staff, no, ma'am, sa mga kinokonduct po nating trainings and other agri-fishery extension na activities po natin. This year naman po, yan po yung ating pinaghahandaan. So, last year, balikan po natin. Kumusta po yung naging takbo po ng taong 2025 po natin as ATI Region 2, ma'am, and Sir Aldrin? Ano po yung mga masasabi po natin sa kaabuang accomplishments po natin as an agency? Yeah. Dahil sa pagtutulungan natin ng mga staff ng bumubuo ng ATI Region 2 ay and of course in partnership with our national government agencies, ang ating mga state universities and colleges, and even the provincial and municipal LGUs, ganun na din ang ating mga private sector partners, ay naging maayos ang implementasyon natin ng ating activities ng 2025. In fact, ang ating accomplishment, Aldrin, pagdating sa number of trainings Yes, ma'am. Ay nagagalak kasi last 2025 nagkandak po tayo ng 137 trainings po ang ating natapos. At kasama po dyan yung ating other AF activities na 39, ma'am. Mm-hmm. Kaya kung mapapansin nyo, no, actually last week ay na-interview ako ng Radio Pilipinas doon sa kanilang ugnayang Usapang Agrikultura, no, nabanggit ko doon na ang ating abot ng mga farmers and other stakeholders sa agriculture ay around 7,000, no? Mm-hmm. Yan ay kasama na yung participants natin sa ating mga trainings and even other extension activities natin at mga nabigyan natin ng farm and business advisory services, mga technical assistance. So, ang kabuuan yan ay meron tayong naabot na more or less 7,000. So kasama na po dito, no, yung mga magsasaka, mga extension workers, maging ang mga youth po natin, target din po natin sila sa mga trainings natin. Yung mga nakandak na Farmers Field School, kasama natin ang mga LGU natin ay i-double na silang nagkandak sa kanya-kanyang mga munisipyo. Yes, tama. And even ang ating private extension service providers na katulungan natin sa pagkandak ng training para sa ating mga farmers.
Parang yun naman din po yung ano ng ATI dahil nagtitrain po tayo mga extension workers para magamit din yung mga natutunan nila sa atin. So sila yung nagli-lead sa mga FFS, ESPs natin. So napakaganda. Opo. And syempre last year din po yung may AgriVan din po tayo. Yes. Gamit din po natin siya. Yun ay sinimulan na natin actually na i-maximize yung gamit ng ating AgriVan sa pag-disseminate ng mga information, ng mga IEC materials, no? Actually, kailan ba tayo pumunta ng launching ng Agri-Trade Fair ng Kabagan na kung saan ginamit natin yung ating AgriVan sa pag-disseminate ng mga information. Parang last week lang yun. Sa festival po Yes. ng Kabagan. At para sa mga hindi pa po nakakaalam, yung AgriVan po natin ay ito po yung ating Agri Extension on Wheels. So, abangan nyo po yung pagbisita po ng ating Agri Extension on Wheels sa ating mga bayan-bayan dito sa Cagayan Valley. Okay po. Okay, ma'am, next question po tayo, ano? Ano naman po yung mga hamon na hinarap ng ETI Region 2 sa pagpapatupad ng mga training and extension services noong 2025 at paano po ito nalampasan? Tama, no? Kahit nandiyan yung pagtutulungan ng ating mga staff, nandiyan yung matatag na partnership natin with other agencies, hindi natin maiwasan na may mga hamon, may mga challenges pa rin tayo sa pag-implement natin ng ating mga activities, no? And isa sa mga nakita kong challenge sa pag-implement natin ay yung sa dami ng ating mga activities ay patong-patong, naging busy ang ating mga staff. Pero yun nga, sabi ko dahil sa pagtutulungan natin ay na-achieve naman natin yung ating mga target na activities for every month, no? Dahil kung minsan hindi lang iisa, hindi lang dalawa yung ating nakakandak ng mga trainings every month, kundi napakarami. Sabay-sabay. Sabay-sabay. At madami ding hawak ma'am na mga ibang tungkulin ng ibang staff. Pero kahit na ganun, sabi nga ni ma'am sa pamagitan o sa tawag dito, Pagtutulungan. ng mga staff, natapos natin at na-meet natin yung ating trabaho last 2025. And then, ang isa pa siguro na naging challenge din natin, no, ay yung kung minsan yung mga nagko-confirm na mga participants ay biglang hindi sila pupunta, hindi sila mag-a-appear during the training. At ang ginawa naman natin noon para at least ma-meet pa rin natin ang ating target ay ina-accept natin yung ibang mga participants na hindi naman nag-confirm. Mga walk-in. At least hindi naman naging problema sa atin yung target number, Aldrin, no? Yes ma'am. Lalo po kapag may mga hindi nakakapunta and we can accommodate naman yung iba ma'am through online. Nagawa natin ng paraan. Ang sa ganun, makasama pa rin sila sa ating training, hindi man na physical, pero nandyan pa rin po sila. So yun ay isang strategy natin para mas madagdagan pa yung ating mga naaabot ng mga farmers and other stakeholders natin sa agriculture. And then siguro nakita ko din na isa sa mga challenges ay yung implementation ng re-entry plan ng ating mga participants na, di ba, meron tayong monitoring na ginagawa Yes ma'am. na kung minsan isa sa mga reasons kung bakit hindi na-implement yun ay because walang pondo yung ating mga LGUs. Kaya ang ginawa natin, ang naging strategy natin sa ATI ay yung training of trainers na kinandak natin ay namili tayo sa mga participants na pinondohan natin ang kanilang re-entry plan. So, yun ay magandang strategy para sa ganun yung natutunan nila sa atin ay maibaba naman sa ating mga farmers. Yes ma'am. Sa katunayan ma'am, nagkandak po tayo ng 10 palay check system sa FFS and 10 naman sa ating good agricultural practices for vegetable production. Lahat po ay pinondohan po sa pamamagitan po ng kanilang re-entry plan. So yan yung isa sa mga highlights of accomplishments natin, ma'am. Parang last year, ang pinaka-core ng ating implementation ay partnerships with different agencies, organizations. So nakakatuwa po na siguro yung mga challenges na yun ay naging opportunities din natin to grow. So napakaganda. At hindi rin natin inaasahan, partner, yung minsan may bagyo, kaya minsan nakakancel po yung mga activities. But then, ay ginagawan natin ng paraan. Yes, so parang ang tinuro kasi natin sa atin sa ATI, maging proactive, flexible, no? Hindi naman mag-split, pero talagang flexible sa trabaho natin. So speaking of partnerships, ma'am, sino-sino po yung ating mga naging partner sa implementations po natin sa mga
programs po natin dito sa ATI? Ayan, syempre depende sa programa natin, kung ang pag-uusapan natin ay sa RISE program, ang lagi nating partner dito ay ang PhilRISE of course, at ang BPI and SQCS, especially kung ang ating training ay sa seed production and even yung sa palay check system. And then partner din natin of course yung DARFO, nakasama din natin actually yung DPWH, no? Sa pag-implement natin ng ating mga training on mechanization, especially yung construction, no? Construction supervision. Construction supervision na kung saan yun yung expertise ng DPWH, kaya tilak natin sila. And including RAED ng DARFO. And then pagdating naman sa coconut, sa ating Coconut Farmers and Industry Development Plan, ay kasama naman natin ang PCA, Philippine Coconut Authority, ang Sa ating mga production, the DTI. DTI, DOST din, especially sa mga packaging, no? Sino pa? PCIC, lagi natin ini-invite for them to disseminate yung kanilang insurance program. And then PhilMec. Yes, ma'am. For mechanization. PCC, NMIS, PCC is Philippine Carabao Center, National Meat Inspection Service, and then sa mga RBOs naman, kasama natin lagi ang ating mga magsasaka siyentista, ang ating Rural Improvement Clubs, ang ating 4-H clubs, no? And of course, hindi natin nakakalimutan yung ating private extension service providers. And of course, yung provincial and municipal LGUs natin. Yes, ay yung mga state universities din. And even state universities and colleges. Kasama din po natin, ma'am, ang FBA. Yan, Bago FBA. yung ating pag-conduct ng training sa pesticide handling and management. BAI po ay kasama din po ba natin? BAI, kasama din natin ang BAI actually sa CFIDP. And NDA, actually meron tayong 15 partner implementing agencies pagdating sa CFIDP, no? Katulad ng CHED, and For scholarship, no, sa ma'am? scholarship, CDA para naman sa cooperatives, no? And other implementing agencies. So, grabe, ang dami nating partners, no, ma'am? So, totoo nga yung hindi natin naman kaya lahat na tayo-tayo lang. So, napakahalaga nung collaboration, partnership sa mga ginagawa po nating mga events dito sa ATI Region 2. Okay, ma'am. At syempre, marami po tayong mga pag-uusapan na ma'am dito po sa ating programa. Kaya sa mga nanonood at mga nakikinig po sa kanilang mga radyo ay manatili po kayong umantabay dahil kami po ay magbabalik dito lamang sa ating programang Ugnayang ATI. Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Sa mga nais pong matuto ng libre sa iba't ibang teknolohiya sa agrikultura, maaari kayong mag-log-on at mag-enroll sa aming e-learning portal www.elearn.extension.gov.ph. Marami po tayong online courses na pwedeng pagpilian. Muli, libre po ito. Wala itong bayad. At hindi lang yan. Kapag natapos mo ang bawat kurso, ay magkakaroon ka ng e-certificate. Kailangan lamang tapusin ang buong kurso upang makakuha nito. Dito sa e-learning portal ay maaari kayong mag-aral in any place at your own pace. Para sa karagdagang kaalaman, magpadala ng mensahe sa ATI Region 2 Facebook page o mag-text sa Farmers Contact Center 0920-946-2474.
Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. At kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At syempre, kasama niyo pa rin po ang inyong lingkod, Miss Jolina. And Shay. And kanina nga po, ang dami na po nating mga napag-usapan patungkol sa mga naging achievements nga po ng ATI Region 2 noong nakaraang taon. Na talaga labang siksik-lig-lig at umaapaw. Especially yung mga partners natin na ang dami-dami. At feeling ko may mga kailangan pa po tayong pasalamatan mga partners natin na naging collaborative effort sa mga activities pa natin and trainings, no? So, mabanggit natin sa SOA, no? Tama, partner. At syempre, yung mga partner radio stations po natin, na talaga namang kaagapay po natin sa distribute or pagbibigay ng impormasyon sa ating pong mga magsasaka. Ayan. At kasama po natin ang DZBA, partner. Palagi po natin silang nakakasama sa mga programs natin dito sa Ugnayang ATI. Yung ating mga other radio stations, ng mga community radio stations, maging mga private, kasama din po natin sila, no? Mga kaagapay po natin, hindi lang sa mga radio program po natin, maging sa School on the Air po natin na 2 yung kinonduct po natin last year. Mabanggit din natin yung mga F2C2 partners natin na mga farm clusters, mga FCA or mga farm cooperative and associations na naging partner po natin sa Digital Farmers Program. And may maidadagdag pa, I guess, ang ating mga guests dito sa mga partners natin sa taong 2025. Oo, hindi rin dapat natin kalimutan ng Radyo Pilipinas. Yes. Radyo Pilipinas. Tama po. Sila din ay laging nandyan pagdating sa information dissemination ng ATI. Tama po. And of course, last year din ay nag-conduct tayo ng basic meat inspection course with NMIS, no, yung National Meat Inspection Service. So, lagi natin kasama ang NMIS sa ating pagkakandak ng BMIC na tinatawag at mga retooling courses pagdating sa karne, no? Sa karne. And ano po yung ating mga... We conducted din, ma'am, yung ating tinatawag na AI Youth kasamang PCC, DRFO, na kung saan tinuruan po natin yung kabataan na sa artificial insemination na magiging katuwang po ng ating mga sa ating mga LGUs. Yes, yun ay special project natin with DA and PCC. Mayroon tayong training para sa mga kabataan sa artificial insemination. Nasabi nga ni Aldrin, magiging partners ng ating mga extension workers sa LGUs sa pagbibigay serbisyo pagdating sa artificial insemination. So, yan na po siguro yung teach them young, ma'am, dahil youth in agriculture yung ating aim, sa ating ahensya. And of course, kasama din po natin, ma'am, si PAA, yung ating Philippine Agriculturist Association. Yes. Aktibong kasama po natin. Especially last year, no, nung nag-conduct tayo ng ating first NAFES celebration, ay kasama natin ang PAA, ang Philippine Association of Agriculturists, at ang ating LEMCAP sa pag-celebrate. And of course, we are hoping again na kasama natin ulit sila this coming October sa ating celebration. Okay. Yan yung first ever na NAFES or yung ating National Agriculture and Fishery Extension Services Month tuwing October, sa annual na celebration po yan na sinimulan na last year. At mayroon po ba tayong mga success stories naman po ng mga individuals or organizations na naging partners, participants po natin, at malinaw po na nagpapakita ng epekto ng mga ating training program sa ATI Region 2.
Actually, pagdating sa success story, napakarami natin success stories, no? Ng ating mga naging participants, no? Meron tayong group of women na masasabi natin successful sila ngayon. Katulad ni yung may-ari ng Biala's Farm. Si Ma'am Mercy. Mercy Biala, na lagi nating ini-invite na rin na mag-share ng kanyang testimony. No? Naging guest na rin natin ata dito sa ating ugnayang ATI. Parang ilang beses na, ilang no? beses na rin. Even sa ating usapang agrikultura. No? Opo. So, yun ay in-invite natin siya para sa ganun ay ma-share din ang kanyang magandang practice and of course yung kanyang success story para ma-inspire din yung ibang mga kababaihan na mag-venture sa agriculture. And then of course yung ating mga feature sa ating kapihan. Mga learning sites po Learning sites natin. natin na mga successful, ayan, pinifeature din natin sa ating mga programa para ma-share din nila ang kanilang mga practices, ang kanilang mga technologies, no? And of course, yung ating mga kabataan, no? Especially sa ating mga internship programs, marami tayong mga kabataan ngayon na mga interns na masasabi kong successful na sila sa kanilang endeavor sa pagsasaka, no? Na ginagawa na nilang negosyo ang kanilang pagsasaka pagkatapos nila sumali sa ating internship program. And then, Parang speaking of success din, ma'am, first time tayong nag-pioneer ng low GI rice production, ano, ma'am? ayun. Sa Gamu po ba ito? Gamu and sa Solana. Ayan. Solana. So, yun ay in partnership naman with IRI pala, no? IRI and Philrice and of course DARFO2. Ito ay isa sa mga milestone natin sa region, sa ATI dahil first actually sa buong Pilipinas na mayroon tayong Farmers Field School on low GI rice. And yung kasama yung ating na-establish na techno demo on heirloom rice production sa Aglipay Quirino. Sa Aglipay Quirino naman. Nakasama natin ang Office of the Provincial Agriculturist ng Quirino. So dyan pa lang po sa mga nanonood at nakikinig, nakikita nyo po na pinapalawak po ng ATI region to yung reach po natin. Pumupunta na talaga tayo sa ground, di na lang dito sa ating center yung mga trainings natin. On-site na po, ma'am, at nakikita natin yung impact first hand. Dahil ang gusto nga natin makita na success indicator natin sa training is yung application ng knowledge na natutunan ng ating mga participants, hindi lang basta nag-change ang kanilang kaalaman, kundi dapat nakikita natin sa application. Doon natin mas matutuwa tayo na implementer kapag nakita natin yung impact ng ating ginawa sa ating mga participants. Pero meron po ata yung sa may PGS po natin mga Tama. Meron din tayong na-accredit last year na 3 grupo, no? Na sila ngayon ay mga accredited participatory guarantee system group, no, na sila na ang certify sa mga produkto ng kanilang mga members. So napakagandang strategy ito na ginawa ng ating gobyerno upang sa ganun hindi na kailangan ng ating mga farmers na pupunta pa sa mga third-party organization na magpa-accredit ng kanilang produkto, kundi mismo ang kanilang grupo na ang mag-certify ng kanilang mga products. Mas malapit na sa kanila, ma'am. And of course, wala na silang masyadong gagastusin. Tama yun, ma'am. Kasi meron din po tayong na dito, mismo pumunta dito sa ating studio, na interview po natin siya, yung sa PGS po sa Santa Maria, ma'am. At talaga namang madami din daw pong mga pumupunta or nag-i-inquire sa kanila na ibang lugar, mismo sa ibang lugar, ma'am, sa ibang probinsya, kagaya ng Kalinga, kung pwede rin din po. At talagang gustong-gusto po nila kasi yung ibang mga nag-i-inquire din daw po ay masyado daw talagang mahal po yung bayan. Mahal. Opo. Kaya napakaganda ng ating PGS group. In fact, yung Santa Maria nga, meron na silang members from other municipalities. Yes, ma'am. No? So, in-expand nila ang kanilang membership sa other municipalities. Kasi hindi naman ganun basta-basta, hindi biro yung mag-organize ng isang PGS group. So nagsimula yun from us mentoring them, ma'am? Yes, training. Nag-attend muna sila ng training. And then, tinutukan natin sila, binentor natin sila para talagang maging accredited PGS group sila. And of course, yung partner yung na-feature din natin sa store from Tugigaraw, na ginamit yung cellphone sa vlogger po. Farmer vlogger po siya si Ma'am Maureen, Buhay Bukid ni Maureen yung kanyang
Facebook page and sa YouTube niya. And doon din natin na-discover din na naging participant po natin siya sa trainings po natin dito sa ATI at nagagamit po niya ngayon sa kanyang vegetable garden. And I believe isa na po siyang natin na learning site, urban agriculture. So nakakatawa po na isa po siya sa ating success story for the year 2025. Marami po tayong mga success stories na kwento dito sa ATI Region 2, mga individuals, organizations, at maalala ko lang yung sa low GI rice production po natin sa Gamo, yung Balmaco po ay naging participant din po natin yung mga members sa DFP. So hindi na lang sila sa low GI kundi sa digital agriculture na rin po. So madami-dami po yung mga kwentong na i-share po natin dito sa ATI Region through our trainings and agriculture and fishery extension activities po. At sana mas marami pa ngayon na nasa taong 2026. Okay, ma'am. Ano naman po yung mga, syempre ang dami na nating mga programs na na-implement last year. And ngayon naman po, ano naman po yung mga new programs and innovations ng ATI Region 2 ngayong taong 2026? Ngayong 2026, isa sa mga bago natin ngayon. Actually, hindi naman ganun kabago kasi previously naman meron tayong in-implement na RCEP 1.0, no? This time, meron tayong RCEP 2.0 na kung saan sa atin pa rin yung training and extension services. Kasama natin ang PhilRice, ang BSWM, and PhilMec. No? So sila ang ating partner in the implementation ng ating training and extension services. So isa yon sa ating aabangan for this year. And then yung isa pa ay yung ating support sa ating farm clusters, no? Sa F2C2 na tinatawag natin. Isa rin yon sa ating mga aabangan na meron tayong mga activities, mga trainings na ikakandak para suporta sa ating mga farm clusters. And then, yung ating... tuloy-tuloy pa rin po yung ating IBAEC. Nasa phase 3 na po tayo. And this year po maghahandak po ulit tayo ng limang IBAEC. Yung IBAEC ay... Yung ating IBAEC po ay Expanded Basic Agricultural Extension Course na kung saan tuturuan po natin mga staff po ng DARFO from the basic extension delivery services, from the planning, monitoring, evaluation, extension services, maganon po stakeholder needs assessment, and other way po nang sa ganon ay talagang makita natin ano ba yung needs talaga sa ground na kung saan yun po ang gagawa nila later on ng kanya-kanyang mga project proposal. Actually, this is in support doon sa ating deployment program ng Department of Agriculture. Kasi nga, isa sa mga concern natin sa extension is konti, no? Maliit lang ang number ng ating mga extension workers, LGUs. Kaya naman, through this program, yung ating tinatawag na DA-RITS, Deployment and Advancement of Responsive Extension on Agriculture for Community Holistic Development o DA-RITS, tinatrain natin yung mga contract of services staff ng DA na sila later on yung ide-deploy ng DA sa iba't ibang bayan na katulungan ng ating LGUs in providing extension services. Okay. So marami po tayong i-conduct ngayon na IBAEC na batches. So marami din tayong matitrain na staff from DA. So ito yung tuloy-tuloy yung collaboration natin with DARFO2. So nakakatawa po na partner po natin sila lagi sa mga activities po natin. At partner, syempre tawag dito madami din tayo pang mga, actually may mga nagawa sa Gawad Saka last year pa. Balikan po natin kasi meron po tayong National Gawad Saka Awardee sa may Santa Maria, sa may RIC Santa Maria Alicia Isabela po. So yung ating RIC sa Santa Maria Alicia ay naging national awardee natin sa Outstanding Rural Improvement Club. Actually, nakapag-share na rin siya ng kanyang success story during the RIC convention. So nakakatuwa lang na galing sa atin yung outstanding RIC
And ini-invite na siyang mag-share ng kanyang mga testimonies, ng mga good practices ng RIC ng Santa Maria sa ibang mga kababaihan. Parang sa atin din po yung awardee for Extension Manager, ma'am, and Extension Worker, ano, yes, sa oo, Nagtipunan, sa atin din yun, national. Quirino. Galing sa Nagtipunan Quirino ang Extension Manager and Extension Worker. So, Hakot Award ang Region 2. Kaya, So, ngayon po yung preparation din po tayo sa mga Gawad Saka nominee po natin and regional awardee. So, we're hoping and praying na sila din po ay makapasok sa Yes. national awardees po natin this year. Okay. So, ma'am, tawag dito, dahil ang dami na rin po nating mga nabanggit na mga innovations at gagawin pa natin this 2026, and we hope talagang kagaya ng 2025 ay mapagpatibay din po natin yung teamwork ng bawat isa dito sa ETI-RTC para matapos po natin ng successful lahat ng mga activities po natin. Bilang panghuling message po, mama, ano po yung mensahe niyo po sa ating mga kliyente at mga katuwang? Yung pag-unlad ng bayan or ng isang community ay nagsisimula sa empowerment, no? And sa empowerment, saan ba dapat natin ano yung paraan natin para ma-empower yung ating mga stakeholders sa agriculture? Yan ay through their participation sa training, no? Dahil kapag ang isang farmer, isang magsasaka ay nag-attend ng training, definitely na-enhance sa kanyang knowledge and skills. And then, of course, kailangan niyang i-apply yun para magkaroon ng change din sa kanyang practices and eventually, mag-i-increase ang kanyang productivity and income. No? So, kaya naman, in-encourage ko lahat ng ating mga farmers, no? Ang ating, even our extension workers na sumali kayo sa mga pagsasanay. Dahil sabi ko nga, empowerment starts with your participation sa mga trainings. Sumali kayo sa mga pagsasanay, even sa mga meetings na patawag sa LGUs, ng Department of Agriculture. Sumali tayo upang sa ganun ay mapakinggan natin lahat ng mga serbisyo ng gobyerno, magkaroon tayo ng access. Kung minsan kasi wala tayong access because hindi tayo ganun ka-active in participating to meetings, to trainings, ganyan. Kaya simulan natin ito sa pagsali sa mga meetings, sa mga trainings na kinakandak ng ATI, ng Department of Agriculture, ng LGUs, and other agencies upang makapag-start tayo, magkaroon ng network, ng connection sa gobyerno, magkaroon tayo ng access sa mga services ng gobyerno at doon magsisimula yung tinatawag nating empowerment. No? So again, sana po lahat ng ating mga farmers, please mag-connect kayo sa amin sa ATI. Kung meron kayong gustong trainings, kami po, ang aming opisina ay bukas para sa inyo. Pwede kayong sumulat sa amin, pwede kayong mag-visit even sa aming opisina dito sa San Mateo, Isabela. Or kung meron naman kayong Facebook page, ay pwede nyo kaming i-message sa aming messenger. No? So, yun ang aking mensahe sa ating mga farmers and other stakeholders agriculture. Magkaroon tayo ng magandang partnership towards productivity and of course, availability ng pagkain para sa lahat. Okay. So, sa mga nakikinig po at nanonood, inuulit ko po, gaya ng sabi ni Ma'am Clarice, ay nagsisimula sa empowerment, yung ating pag-grow, dito sa, hindi lang sa larangan ng agriculture, kundi sa ating mga sarili. So, wag po kayong mahiya na magtanong at makipag-ugnayan sa ating ahensya sa ATI Region 2 po. Bukas po kami lagi, sa inyong mga questions, inquiries, dito sa ating center. Yes. Ma'am, baka meron po kayong gustong batiin at pasalamatan din po sa ating program. Ayan. Siyempre, unang-una gusto kong pasalamatan ang lahat ng ating mga naging partners sa nagdaang taon. Mga national government agencies, ang ating mga partners from the state universities and colleges, from the provincial and municipal local government units, ang ating mga partners na FCAs, na mga RBOs. Maraming salamat, and of course, we are looking forward to more and stronger partnerships with you dahil isa lang naman po ang ating hangarin na ma-achieve natin yung food sufficiency, yung sapat na pagkain para sa ating sambayan ng Pilipino. Okay. And Mr. Aldi, baka gusto may mensahe din po kayo sa ating mga tagapanood.
Then muli hingin ko to na pagkakataon upang magpasalamat sa ating nakaraang 2025 na naging successful, na hindi lamang po ito natapos ni ATI RTC2, kundi ito ay achievement po nating lahat dahil sa ating pagtutulungan. Natapos po natin lahat ng ating mga gawain, and we are hoping na this 2026 ay patuloy pa rin po yung ating pagtutulungan, yung ating partnership, and of course collaboration with our stakeholders and our clients, yung ating mga farmers and OFWs. And with that, maraming salamat po, no? Si Dr. Clarice Maria Alaska po ang ating pong Center Director dito po sa ATI Region 2, and maging si Mr. Alvin Iobarca ang ating pong Information Officer. So, thank you so much, ma'am, and malagayang bagong taon po sa inyo. Maraming salamat. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Palagi na lang mababang ani at kita ko. Sa tinagal-tagal ko na sa pagsasaka, hindi pa rin tumataas ang ani ko. Mabuti ba itong si Berto? Panalong-panalo. Ano bang sekreto mo? Nako ka, Efren. Matagal ko na kasing sinasabi sa'yo na mag-attend ka ng mga trainings. Aba hindi ko kasi maiwan ang aking bukirin. Yan ang sinasabi ko sa'yo, ka, Efren. Ano lang ba naman yung ilang araw na ilalaan mo para matuto? Saan ba yung training na yan? Sa ATI, ka, Efren. Sa ATI? Oo, ka, Efren. Sa Agricultural Training Institute, isang ahensya ng DA o Department of Agriculture upang maipaabot ang tulong para sa ating mga magsasaka. Maaari kang mag-training sa kanilang mga learning sites na naging farm schools ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund. Masaganang ani, mataas na kita, yan ang aking napatunayan sa aking pagpapalay. Sa tulong ng Rice Extension Services Program ng RCEF, mas lalong nadagdagan ang aking kaalaman sa pagsasaka. Dahil rehistrado ako sa Registry System ng Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, ay mas napadali ang pag-avail ko ng mga trainings. Malaking tulong pala talaga ang training sa tamang pamamaraan ng pagsasaka. Saan nga ba sila pwedeng kontakin? Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, makipag-ugnayan sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2, Malasin, San Mateo, Isabela o mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-9462-474. At ating pong nalaman sa pamamagitan po ni Dr. Clarice Maria Galasa, ang ating pong Center Director, and of course kay Mr. Alvin Iobarca, ang ating pong Information Officer dito po sa ATI Region 2, ang mga naging accomplishments po natin noong nakaraang taon, pati na rin po mga programs ng center at mga activities sa kada programa ngayong taong 2026. Patuloy po naming hinikayat ang lahat na makiisa sa mga programa, pagsasanay at aktibidad ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Kaya naman kung kayo po ay interesado sa mga programang inaalok po ng aming ahensya, ay maaari lamang po kayo magkipag-ugnayan po sa amin sa mga sumusunod na paraan. Mag-text po sa aming cellphone number 0949-889-6315. Inuulit ko po 0949-889-6315. At i-follow po kami sa ating mga social media pages, sa aming po Facebook page, ATI Region 2. Hanapin din po kami at i-follow sa Instagram through ATIRTC2 o kaya naman ay mag-email sa aming official email address rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. And of course, partner, kagaya nga ng sinabi ni Ma'am Clarice kanina, pwede rin po ninyo kami bisitahin dito po sa aming ahensya. Nandito naman po kami sa may Barangay Malasin, Phil Rice Compound, San Mateo, Isabela.
At kaya naman maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na umaantabay at nakikiisa sa aming pong mga programa dito po sa ATI Region 2. Kami po muli ang inyong nakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. Ako naman po si Shay Fontanilla. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at mabuhay ang mga magsasakang Pilipino! Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Palagi na lang mababang ani at kita ko. Sa tinagal-tagal ko na sa pagsasaka, hindi pa rin tumataas ang ani ko. Mabuti ba itong si Berto? Panalong panalo. Ano bang sekreto mo? Nako ka Efren, matagal ko na kasing sinasabi sa'yo na mag-attend ka ng mga trainings. Aba hindi ko kasi maiwan ang aking bukirin. Yan ang sinasabi ko sa'yo ka Efren. Ano lang ba naman yung ilang araw na ilalaan mo para matuto? Saan ba yung training na yan? Sa ATI ka Efren. Sa ATI? Oo ka Efren. Sa Agricultural Training Institute, isang ahensya ng DA o Department of Agriculture upang maipaabot ang tulong para sa ating mga magsasaka. Maaari kang mag-training sa kanilang mga learning sites na naging farm schools ng RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund. Masaganang ani, mataas na kita, yan ang aking napatunayan sa aking pagpapalay. Sa tulong ng Rice Extension Services Program ng RCEF, mas lalong nadagdagan ang aking kaalaman sa pagsasaka dahil rehistrado ako sa Registry System ng Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay mas napadali ang pag-avail ko ng mga trainings. Malaking tulong pala talaga ang training sa tamang pamamaraan ng pagsasaka. Saan nga ba sila pwedeng kontakin? Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF, makipag-ugnayan sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2, Malasin, San Mateo, Isabela o mag-text o tumawag sa Farmers Contact Center 0920-9462-474. Paghahatid ng impormasyon at teknolohiya sa pamamagitan ng pagkasanay, pagbibigay ng mga babasahin o video, pag-aaral sa pamamagitan ng kursong pang-agrikultura sa internet, pagbibigay ng suporta sa paggawa ng learning site, scholarship, suportang pangkabuhayan. Ilang lamang yan sa serbisyong inihahatid ng Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2. Agricultural Training Institute, Regional Training Center Region 2, nagsisilbing bisig ng kagawaran ng pagsasaka sa pagsasanay at extension sa ating mga extension workers, magsasaka, kababaihan at mga kabataan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa aming opisina sa Malasin, San Mateo at Isabela State University Compound, Garita, Cabagan, Isabela. Isang paalala mula sa Agriculture Training Institute, Regional Training Center, Region 2 at ng himpilang ito. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. Bilang catalyst, capacity builder, and knowledge bank ng agriculture and fishery extension sa ating bansa. The Agricultural Training Institute offers various programs to support our mission and vision for the agriculture and fishery sector. We explore various areas
of collaboration and partnership for agricultural extension initiatives para ma-maximize ng ating mga magsasaka at mangingisda ang mga serbisyong nakadisenyo para iangat ang kanilang pamumuhay. Mayroon kaming extension programs and projects gaya ng assistance sa establishment ng community gardens, skills development, training of trainers from the national down to the farmer level, provision of grants to extension service providers at iba pang serbisyo. We believe na lahat ng ito will empower the rural-based organizations and stakeholders under the National Urban and Peri-Urban Agriculture Program and the Coconut Farmers and Industry Development Plan or CFIDP. Lahat ng ito ay in partnership with the Bureau of Plant Industry, Bureau of Animal Industry, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bureau of Agriculture and Fisheries Engineering, Bureau of Soils and Water Management, National Organic Agriculture Program, and the Philippine Coconut Authority. Our centers, strategically located all over the country, also offer a more specific and comprehensive competency-based training programs on banner commodity programs such as rice, corn, organic agriculture, livestock and poultry, and high-value crops. Mayroon ding skills training on product processing, labeling, and marketing. We also offer season-long training of trainers. Hindi rin mawawala ang mga pagsasanay on good agricultural practices, farm and fisheries clustering, pest and diseases, and nutrient management. Aside from this, meron din silang distance learning sessions, webinars, school-on-the-air programs, at iba pang online trainings para sa ating mga farmer leaders at extension workers. Hindi rin mawawala ang aming mga programa para sa ating mga kabataan bilang mga next generations of modern farmers, fishers, and agri-entrepreneurs. Ang ATI din ay may international exchange programs sa Taiwan at Japan. The Young Filipino Farm Leaders Training Program. Ito ay in partnership, of course, with the respective Ministries of Agriculture ng dalawang bansa and the Manila Economic and Cultural Office. We also have National Youth Program gaya ng Easy Agri Scholarship Grants para sa mga anak ng ating maliliit na magsasaka at mangingisda na interesadong kumuha ng agriculture courses sa ating mga partner state colleges and universities. Mayroon din tayong scholarship grants on organic farming. Ito ay highly specialized internship program na nagbibigay ng startup support at mentoring para sa ating mga kabataang nais mag-venture sa organic farming. The Office of Senator Grace Poe also partners with us para sa Binhi ng Pag-asa program. Layunin ng programang ito na gawing competent agripreneurs ang ating mga kabataan at the community level. We also provide access to up-to-date information and knowledge on agriculture and fisheries through knowledge products and interventions in multimedia and digital format in partnership with different government agencies, private sector, NGOs, and academic institutions. We have the AgriConnect program, AgriKids, AgriTalk, Digital Farmers Program, School on the Air, and the Techno Gabay Program and the Rice Crop Manager. We also provide electronic extension services, particularly e-learning courses on different agriculture and fisheries technologies, and the Farmers Contact Center, serving as the Department of Agriculture's alternative help desk and customer support in accessing the e-learning website. Mayroon din kaming extension grants through the Agriculture and Fisheries Extension Grant System. We give means for funding support sa ating mga extension service providers para makapag-offer sila ng comprehensive training and other complementary extension services para sa ating mga beneficiaries, partners, and stakeholders. We have research grant for e-extension and knowledge products, grant for extension research and policy studies, grant for innovation studies,
grants for production of knowledge products among extension service providers, at grant for training and other training-related projects. Also, the Agricultural Training Institute believes of the private sector in providing need-based and location-specific extension services para lalong iangat ang antas ng pagsasaka at pangisdaan. With this, we accredit and certify learning sites for agriculture at mga private agricultural and fishery extension service providers, especially in areas that are resource-rich pero less developed. Bilang catalyst, capacity builder at knowledge bank ng Agriculture and Fishery Extension, the Agricultural Training Institute will continue to be part of the driving force para sa sustainable future ng ating mga farmers and fishers sa buong bansa.